Yung gitar na to. Okay. So, Jesus of Nazareth, who in solemn testimony to the Jews declared himself the I am or Jehovah, who was God before Abraham lived on earth, was the same being who is repeatedly proclaimed as the God who made covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. Si Jesus nga taga Nazareno, kanang sulim na testimonya sa mga Hudyo, indeclare na nga tanamaman si Jehovah, nga maman ang Diyos nga bago pa si Abraham maabuhi di sa kalibutan. Itanara ang being o tao nga paulit-ulit nga ipaproclaim bilang Diyos nga nakipagtipan ki Abraham, ki Isaac, ki Jacob. Tanang Diyos nga panguna dito sa Israelita mula sa Ehipto, pagkaalipin sa Ehipto, papakundo to sa Promised Land, sa freedom, Promised Land. The one and only God known by direct and personal revelation to the Hebrew prophet in general. Na lamang ang Diyos nga nakilala to. Mali ko ang Diyos nga nagakalyag sa lumang tipan ay si Jehovah, maman si Jesus Christ. Ang magpakita lamang luto sa pagbuat ki Adan ni ki iba, pati ang pagpagkasala duto lamang. Katapos luto araro ni paparamdam ang ama kundi digira lang ki puro si Jehovah rin lang tanan, diba? Okay, so malay kung darwa ang Diyos ngayon tutukoy dyan sa lumang tipan. So yan dapat indong maintindihan, ang Diyos nga ang si Jehovah. The identity of Jesus Christ with the Jehovah of the Israelites was well understood by the Nephite prophets, and the truth of their teachings was confirmed by the risen Lord, who manifested himself unto them shortly after his ascension from the midst of the apostles at Jerusalem. So ang mga Nephites, mas maliwanag, mas naintindihan ng identity ng pagkatao ni Jesucristo, na mamanta na si Jehovah. Datong magpakita si Jesucristo dito sa Canada, pagkatapos nga tana ay magsaka sa langit, diba nagsaka sa langit pagkatapos ng 40 days nga tanan na banaw sa presensya ang mga apostles, kung mga 500 katao dito, tanag saka sa langit. Pagkatapos ng saka sa langit, tanag babao man nagpakunduto sa lumang Amerika. Bisita na dito ang mga Nephites, sa mga tao nga dito. So, and it came to pass that the Lord spake unto them, saying, Arise and come forth unto me, that ye may thrust your hands into my side, and also that ye may feel the prints of the nails in my hands and in my feet, that ye may know that I am the God of Israel, the God of the whole earth, and have been slain for the sins of the world. Okay, basa ang tangan nila sa aklat ni Mormon sa Tagalog. Okay, basa tadi sa 3 Nephi 11 verse 13 and 14. Yan, okay. At ito ay nangyari na nangusap ang Panginoon sa kanila, sinasabing, bumangon at lumapit sa akin upang inyong maihipo ang inyong mga kamay sa aking tagiliran, at upang inyo ring masalat ang mga bakas ng pako sa aking mga kamay at sa aking mga paa, upang inyong malaman na ako nga ang Diyos ng Israel at ang Diyos ng buong sangkatauhan, at pinatay para sa mga kasalanan ng sanlibutan. Kita mo, mas malinaw din ang pagkalimag ni Jesucristo, mas plain and simple, diba? Tanak ko naman ang Diyos ang Israel, ako ang Diyos ang Israel, ang Diyos ang Israel si Jehovah. So matanaw kali man si Jesucristo nga pun sa kalibutan, tanang Diyos ang buong sangkatauhan, tanang ipatay para sa kasalanan ng sanglibutan. Tanang malikon tanang si Jesucristo. Okay, sige, kabalik-balik dyan. Yan, okay na.
pa, migan pa, rason pa. Okay, basahan ito padagi. It would appear unnecessary to cite at greater length in substantiating our affirmation that Jesus Christ was God even before He assumed a body of flesh. Yan. It would appear unnecessary to cite at greater length in substantiating our affirmation. So hindi rin kailangan pang kuan pa ang mga ipakita nga substantiate ating affirmation nga si Jesucristo ay Diyos bago tanan nagkaroon ni lawas. During that antemortal period, there was essential difference between the Father and the Son, in that the former had already passed through the experiences of mortal life, including death and resurrection, and was therefore a being possessed of a perfect immortalized body of flesh and bones, while the Son was yet unembodied. So ang tingin nito malaykod di. So na may pagkaiba mo ro dato sa natong si Jesucristo ra paibabatan katabid sanda ang ama magkaiba sanda kasi ang ama makunta na ang ama ay nilawas din agagir sa nagkaroon ta na rin nilawas naging immortal ta na rin ano sa ang Diyos nga ama agagiring lagi sa napatay din lagi dumaan sa pagkamatay naka-experience na rin ang death and resurrection ay na naging perfect din immortalized body samantalang si Jesus Christ ay espiritu pa lang. Through His death and subsequent resurrection, Jesus the Christ is today a being like unto the Father in all essential character. So, dahil tayo si Jesus Cristo na banaw doon napatitan na yung nabanaw parehas na rin ang ama yan like unto the Father in all essential characteristics. Kung ano ang ama, maman din tananda. Anang immortalized, perfect, physical, glorified, immortal body. Immortal, eternal body. No? So, kung ano ang ama dato, maman din tananda di. Pareho sanda rin. Ang bawin doon labat ya. Sa kungadan, nga ang ama na agagira sa kunong ingagyan ni Jesucristo, mamanda dato ingagyan gali ang ama dati. Di ba? Kung si Jesucristo agpakamatay kita na nabanaw man malay ko ng Diyos nga napatay da na nabanaw so siyempre hindi ka magparad no? Pero dahil ko ng scripture nga mababasa ang tadan para mapatunayan kanin to di ta babasahan dan diba sige di mamagyan tada sa uring scriptures ano sige sa John chapter 8 medyo dan sagya punta para hindi ka mo gulumihanan. Basa ang tadigi sa libro ni Juan ano? Libro ni Juan jay. Yes, lagi Juan. Yan di ba? Juan kapitulo 5 versikulo 16. Dahil dito si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Diba? Yan, sinuntaligi. Yan ang mga kwan ni Jesus. Diga. Sabi nila na digi kaya sinasabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng ama ay siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak. O, diba? O, malinaw dan. Ano ba yung buhati ang anak? Diba? Nagturutan ng ibanghilyo, agpagaling ng may sakit, agbuitan ang mga patay. Tapos na, diba? So, malay kung manay bubuhat ang ama. Mamay buhat mo. Kung ano na yung bubuhat ang ama, manla na yung bubuhat. Kung ano nakikita niyang ginagawa ng ama, ang siya lamang niyang ginagawa. O, natutanan. Hindi ko ning usoy lamang Jesucristo yung bubuhat ang ama. Sapagkat minamahal ng ama ang anak at pinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. O, kita mo? Kapag kita'y ang Diyos nga ama, ang tanan nga na yung bubuhat. Pag kita nakis